world, it's me, Harrison Marquez Dolio, at ang topic natin ngayon ay yung week 8 journey ko during my college life. So, subject na discrete mathematics. First of all, ano nga ba ang mga benefits na makuha natin sa topic nito? Okay, sa mga incoming freshman college na gustong mag-IT, Com-Sci, or Engineering, lalo na sa mga gustong magtrabaho sa IT field someday, ang topic na ito ay para sa inyo. Alam nyo bakit? Kasi sa topic na ito ay ituturo sa inyo kung paano mag-problem solving, gumamit ng logical operators, at kung ano-ano pa na mathematics dyan na pang IT. Isa sa mga topic namin nun guys, sa week 1 to 3 ay tinatawag na sets and basic sets operation. So ano ba to sa sets? So nakikita nyo, meron akong dalawang sets dito. Sa set guys is a combination of a variable, a curly braces, and their values inside of curly braces. So variable, ito sa A and B, tawag ko sa kanila ay variable. Then nakapaloob sila sa curly braces. Ang nakapaloob sa curly braces naman guys ay tinatawag na elements, which is itong mga numbers na nilagay ko. Ang tawag sa kanila ay sets of A. So sets of A, yung value ni A as yung mga elements na nakapaloob sa curly braces. So yan yung isang set. So dito guys ay may nakikita nyo may dalawang sets, which is B and A. So dyan nabubuo ang sets guys. Now let's proceed to sets operation. Sa set operation naman guys ay ginagamit ito pag gusto nyong ipag-combine yung mga sets or kahit anong gusto nyong mangyari sa set, pwede dito gamit yung mga operation. Siyempre pag sinabi natin operations ay may kanya-kanya itong mga kakayahan. Kagaya na lang itong union. Okay guys, si union ginamit natin siya bilang ating operation. Kunwari itong set A and set B ay ginamitan ko ng union operation. Ang mangyari yan guys ay i-combine nyo lang yung mga values na nakapaloob sa dalawang sets natin. Okay, gaya lang ng A union to B. Ang sagot nyan guys is ang value nila magiging 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So paano yun? Kasi nga ang value na A na 1, 2, 3, 4, 5 at ang value na B na 5, 6, 7, 8 pinag-combine lang natin. So ganun si union. Now let's proceed to intersection. Ano ba to sa intersection guys? Ang ipinapalabas lang na intersection na result guys ay yung kung saan lang sila nagkabangga or nagkatugma ng value. Kagaya na lang nito, si set A ay merong 5 at si set B at meron naman din 5 si set B. Kaya magiging value niyan guys is papalabas niya lang yung 5. I mean, ang magiging sagot dyan is yung 5. So ganun lang kadali sa intersection. Kung saan sila nagkatugma, doon yun lang yung ipapalabas niya. Meron din naman tayo ditong complements. So ano nga ba ito sa complements? Sa topic namin sa complements is ano siya? Kung sinabi mo na complements of A, example lang natin ito guys, isang set lang gagamitin natin. Kung sinabi natin complements of A, ang ipapalabas na A is yung meron sa kanya na wala sa yung meron sa universal set na wala sa kanya. Kunwari, meron akong given na yung universal set dito na 1, 2, 3 hanggang 10. Tapos, yung set A natin is hanggang 5 lang. So, pag sinabi natin meron sa universal set na wala sa set A, which is, tinutukoy nun is yung 6, 7, 8, 9, 10. Gets nyo ba ako guys? Sana madali lang maintindihan. Okay, let's proceed to topic namin noon sa week 4 to 6. Isa sa mga naging topic namin noon guys sa week 4 to 6 is tinatawag na predicates and quantifiers. So ano nga ba sa predicates? Predicate is a statement that contains variables and become proposition when specific values are assigned to those. So gaya nga ng nabanggit ko, predicate guys is a statement. So pag sinabi natin statement, ito yung mga combination ng words or tanong na ang sagot ay true or false. Basta tanong siya guys na ang sagot ay true or false. Ang tawag dyan is statement. Kung sinabi natin 1 is greater than by 5 is false. So dahil false yung sagot, statement siya guys. So predicates. Ano din ba itong quantifiers? Quantifiers are used to specify extent to which predicates apply within given domain. So si quantifiers guys, siya yung magpapasya kung anong magiging sagot ng ng predicates na binigay mo. Si quantifiers guys, meron siyang dalawang mukha, which is universal quantifiers and existential quantifiers.
So ano ba si universal quantifiers, guys? The universal quantifiers is used to express that a predicate is true for every elements in a given domain. So dito guys is may given ako na predicate na x is greater than 0. Tapos yung x natin guys is tinabi natin si x natin guys ay ginamitan natin ng universal quantifier. So universal quantifiers x, tapos may given tayo doon na x is greater than 0. Pag sinabi natin universal quantifiers guys, pag sinabing universal guys, pangkalahatan. So ibig sabihin lang niya na for all x is greater than 0. So ganun si universal quantifiers guys. Siya yung magpapasya kung ano ba yung magiging papel ni x. Pero kung sa extensional quantifiers naman yung gagamitin natin guys, pag sa extensional quantifiers ang tinabi natin sa ating x, magiging sagot lang yan is data for all x. And every x, at least there one x that exists is greater than 0. So magiging ganyan yung sagot guys. At least there is one excess. Yan si existential quantifiers. So sana naintindihan nyo naman yan. At isa din sa mga topic namin sa week 7 and 8 guys is ang tinatawag na relation. So ano ba sa relations guys? So relation is a connection or relationship between elements of sets. Two or more sets. Okay? Kasi pag sinabi natin connections, di naman pwedeng maging connected yung one element sa sarili niya. Diba? Parang hirap namang isipin nun. Pag sinabi natin connections guys, ay mga kailangan talaga yan ng dalawang elements. One element is connected to another elements. So, tawag dyan connections. So, sa relations daw guys, is mabubuo lang siya kapag mayroong connections yung dalawang bagay. Okay. There are four types of relations guys. Okay. Una dyan ay ang tinatawag na binary relations. So ano nga ba si binary relations? Okay. Si binary relations guys is it is a relation between A and B as a set of ordered pairs. So pag sinabi natin si A guys is meron siyang value na 1, 2, 3 at si B naman is meron siyang value na x and y. Ang mangyayari niyan guys, pag sinabi natin A binary relation to B, ang resulta niyan is 1x, 2x, 3x, then 1y, 2y, 3y. So ganun siya guys. Ganun magiging resulta niyan pag binary relations. So paano yun? Bakit may 1x? Meron ding 2x, merong 3x. Kagaya nga ng sinabi natin kanina, ang topic natin ngayon is relation. Pag sinabing ordered pairs is ano sila? Magkapares na order, di ba? Magkapares na order. Pag sinabi natin order, magkakasunod-sunod. Okay. Magkapares na nagkakasunod-sunod. Diba? Basta ganyan. Gaya ng 1x. Si 1 at x is pair sila. Si 2 naman at x is pair sila. Si 3 naman at x is pair sila. So kaya naging ganun. 1x, 2x, 3x. Ganun siya guys. Now proceed tayo sa reflexive relation. A binary relation on a set A is reflexive. If a binary relations guys, a reflexive relations guys is ganito siya. Kung ang value ni set A is may relation sa value ni set B, at ang value naman ni set B ay may relation sa value ni set C. So, si set A at si C guys is pwede rin silang magka-connect yung mga value nila. So, ganyan si reflexive. Sige, example lang natin. Meron kang kaibigan, si Mark ay kaibigan niya si John, at si John ay kaibigan niya si Jay. Kaya si Mark at si Jay is pwede rin magkaibigan kasi connected sila sa isang bagay. So, ganyan si reflexive. Then, next naman natin is symmetric relation. A binary relation is a set of symmetric for every AB and BE is also in R. So, ganito siya guys. Kung sa symmetric guys is ganito siya. Kung si relation, kung si set A is meron siyang value na 1, 2, then si set B dapat is meron din siyang value na 2, 1. So, ganyan si symmetric. Parang yung nagkakabalik-balik lang guys. Ganyan. At next naman natin is transitive relation. Okay, ano nga ba si transitive relation? Ito siya.
Si transitive relation guys is magkapareho lang sila ni reflexive relation. Oo. At yun lang. Sana may natutunan kayo. At payo ko lang din pala guys kung mag-aaral kayo nitong discrete mathematics, huwag kayo mag-focus lang sa kung ano yung naintindihan nyo at kung ano yung naituro ng guro nyo. Kahit na ganyan is mag-research pa rin kayo guys kung tama ba yung naituro o kung tama ba yung natutunan nyo. O kung meron kayong hindi naintindihan, i-research nyo. At isa din sa mga payo ko guys, kung mag-aaral kayo nito, maglagay din kayo kung mag-aaral kayo nito guys, is matuto din kayo mag-take note. Kasi yung take note is gamit na gamit yun, lalo na kapag mag-i-exam na kayo. Meron kang mababalikan sa papel. Basta ang isulat nyo lang sa note nyo guys is yung mga naintindihan nyo lang. At yung mga naintindihan nyo na about sa topic na ito. At yun lang siguro. Yun lang ngayon. At maraming salamat.